Alam mo ba, ayon sa Guinness Book of World Records, ang Biblia ang pinaka-best-selling book sa buong kasaysayan ng mundo. Mahigit 5 hanggang 7 bilyong kopya na ang nailimbag. Mas marami pa kaysa sa kahit anong aklat, nobela o dokumento na isinulat ng tao. Hindi mo kailangang maging relihiyoso para makilala ang mga kwento nito. Banggitin mo lang ang Noah's Ark, David and Goliath o The 10 Plagues of Egypt at halos kahit sino ay may idea na kung ano ang tinutukoy mo. Pero sa loob ng napakaraming taon, may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa mundo ng agham at kasaysayan. Totoo ba ang mga kwento sa Biblia? O katang-isip lang ba ang lahat ng ito? Isinulat ang Biblia ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon at kadalasan ay daan-daang taon matapos mangyari ang mga sinasabing pangyayari. Kaya hindi nakapagtataka na maraming historiador at siyentipiko ang matagal nang nagsasabing mitolohiya lamang ang mga ito. Pero sa mga nakaraang dekada, may nakakagulat na nangyari. Habang umuunlad ang modern science tulad ng geology, archaeology, genetics, climatology at astronomy, unti-unting lumalabas ang ebidensyang tila sumusuporta sa ilan sa mga pinaka-controversial na kwento sa Biblia. Sa video na ito, aalamin natin ang top 10 kwento sa Biblia na hindi mo aakalaing totoo pala. Hindi dahil sinabi ng relihiyon, kundi dahil may tiniwang bakas ang mismong kalikasan. Pero bago yun, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started. Number 1. The Great Flood, ang Dakilang Baha. Isa ito sa pinakasikat at pinakapinagtatalunang kwento sa Biblia na matatagpuan sa Genesis Kabanata 6 hanggang 9. Ayon dito, isang napakalaking baha ang tumabon sa mundo at naglipol sa halos lahat ng buhay, maliban kay Noah at sa mga nasa loob ng ark. Sa modernong agham, may ebidensya ng isang biglaang at napakalakas na baha sa Black Sea region mga 10,000 taon na ang nakalipas. Natuklasan ng mga siyentipiko ang mga guho ng sinaunang pamayanan sa ilalim ng dagat, patunay na may isang sibilisasyong nalunod ng walang babala, posibleng pinagmulan ng kwento ni Noah. Sinabi ng Diyos kay Noah, "Napagpasyahan ko ng lipulin ng lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga kwarto at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang lapad at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa, ngulit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin lang tig-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila." At ginawa nga ni Noah ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. At nang matapos ang ark, bumukas ang mga bukal ng kalaliman at bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at gabi. Ayon sa Biblia, lahat ng may buhay sa lupa ay namatay, maliban kay Noah at ang mga nasa loob ng ark. Matagal nang sinasabi ng mga scholar na imposible ito. Isang alamat, isang simbolikong kwento lang. Pero noong taong 2000, may 2 geologist mula sa Columbia University, si Walter Pittman at William Ryan, ang gumawa ng isang pag-aaral na yumanig sa mundo ng siyensya. Habang sinusuri nila ang Black Sea, ay nakakuha sila ng mga core samples mula sa ilalim ng dagat. At ang natuklasan nila? Sa ilalim ng kasalukuyang seabed,
ay may makapal na patong ng putik na karaniwang matatagpuan sa mga ilog at freshwater lakes. At may mga shell na mga hayop na nabubuhay lamang sa tabang na tubig, hindi sa alat. Ibig sabihin nito, ang Black Sea ay hindi palaging dagat. Noon, isa lamang itong malawak na freshwater lake na papalibutan ng mayayamang sakahan at pamayanan. Ayon sa kanilang teorya, mga 10,000 taon na ang nakalipas nang matapos ang Ice Age at tumaas ang level ng tubig sa mundo, nabutas ang manipis na lupang naghihiwalay sa Mediterranean Sea at Black Sea, ang Bosphorus Strait. At nang mangyari iyon, mas malakas pa sa 2,000 Niagara Falls ang bagsak ng tubig na pumasok sa Black Sea. At sa loob ng isang araw, sapat ang tubig para lunurin ang Manhattan ng mahigit 3,000 talampakan. Sa loob ng isang taon, halos 60,000 square miles ng lupa ang nawala. Isang biglaang dilubyo. Walang babala. Walang takas. Noong narinig ito ng sikat na ocean explorer na si Robert Ballard, ang taong nakadiskubre sa Titanic, agad siyang nagtungo sa Black Sea. Gamit ang sonar at underwater robots, natuklasan nila sa ilalim ng dagat ang mga ruins ng sinaunang bahay, mga kasangkapang bato at mga ceramic. Ayon kay Ballard, ang mga taong ito ay malinaw na nanirahan dito bago ito bahain ng biglaan. Mas nakakagulat pa, lahat ng freshwater shells na nahanap nila ay sabay-sabay namatay, patunay ng isang sudden catastrophic flood, hindi unti-unting pagtaas ng tubig. At hindi lang ito isolated event, nakakita din ng mga ebidensya sa mga bansa katulad ng China, India, South America, Mesopotamia, Native American tribes at Australia. Halos lahat ng sinaunang kultura sa mundo ay may kwento ng isang malaking baha at isang taong nakaligtas gamit ang isang sasakyang pandagat. Ang tanong ngayon, paano nagkaroon ng iisang kwento ang mga kulturang hindi kailanman nagkita? Alamat lang ba ito o alaala ng isang tunay na pangyayari? At kung iisipin mo, kung ang dakilang baha ay hindi lang pala isang alamat, kundi alaala ng isang tunay na sakuna na naranasan ng sangkatauhan, ano pa kaya ang iba pang kwento sa Biblia na matagal nating inakala, nakathang isip lang? Kung ang isang baha ay kayang mag-iwan ng bakas sa ilalim ng dagat at sa dugo ng iba't ibang kultura sa mundo, paano naman ang mga epidemya na nagpabagsak sa isang imperyo tulad ng Egypt? Sa susunod na bahagi, papasukin natin ang 10 epidemya ng Ehipto, isang kwento ng dugo, dilim, sakit at kamatayan na posibleng hindi himala, kundi isang chain reaction ng kalikasan na naitala sa Biblia. Ito pa lang ang simula. Kung nabitin ka, abangan ang part 2 ng top 10 kwento sa Biblia na hindi mo aakalaing totoo pala. Salamat sa panunod. Hanggang sa muli, kabida.